10 taon ng katapatan, tinumbasan ng libu-libong kasinungalingan. Habang nagtitiis ako sa pagtitipid, ang asawa ko ay nagpapakasasa sa Boracay kasama ang sarili naming hipag. Akala niyo ba ay bulag ako? Sa hapagkainang ito, hindi pagkain ang ihahain ko, kundi ang inyong maruming sikreto. Handa na ba kayong mawalan ng lahat? Sino kaya ang unang luluhod kapag ang langit ay bumagsak na sa inyong dalawa? Wala ka na talagang silbi, Anne. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Nagmumukha ka ng basahan na pinaglipasan na ng panahon. Nakakasawa na ang makita ang mukha mong laging pagod. Ang mga salitang yon ni Rico ay bumaon sa puso ni Anne, mas matulis pa kaysa sa karayom na hawak niya. Sa gitna ng madilim na sala, tanging ang maliit na lampara ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang ginagawa. Maingat niyang tinatahi ang punit sa laylayan ng paboritong polo shirt ni Rico. Gusto niyang makatipid sila dahil ang sabi ng asawa niya ay mahina ang kita ng kanilang negosyo at kailangang maghigpit ng sinturon. Ang bawat tusok ng karayom ay simbolo ng kanyang pagtitipid, ng kanyang pag-aalaga, at ng kanyang tahimik na sakripisyo bilang isang asawa sa loob ng 10 taon. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Anne nang marinig ang yabag ni Rico papunta sa kusina. Kasunod nito ang tunog ng pagbukas ng refrigerator at ang marahas na pagbagsak ng pinto nito. Hindi man lang siya nito tiningnan. Ang amoy ng mamahaling pabango na hindi naman niya binili para sa asawa ay humahalimuyak sa hangin. Isang amoy na banyaga sa kanilang payak na pamumuhay. Biglang umilaw ang cellphone ni Rico na naiwan sa ibabaw ng mesa, malapit sa siko ni Anne. Isang abiso mula sa bangko ang bumitad sa screen. Nanigas ang buong katawan ni Anne nang mabasa ang nakasulat. 50,000 piso. Isang transaksyon para sa isang luxury resort sa Boracay. Sa ilalim nito ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na may kalakip na larawan ng 2 tiket sa eroplano. Nararamdaman ni Anne ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang 50,000 pisong yon ay sapat na sana para sa pampaopera ng kanyang ina, na tinanggihan ni Rico noong nakaraang buwan dahil wala daw silang pera. Ang bawat sentimo na kinuha niya sa sariling allowance para lamang makapaghain ng maayos na hapunan ay tila naging malalaking sampal sa kanyang pagkatao. Kasabay ng pagkirot ng kanyang dibdib, hindi na malaya ni Anne na natusok na ng karayom ang kanyang hintuturo. Isang butil ng pulang dugo ang lumabas at dahan-dahang kumalat sa maputing tela ng polo ni Rico. Pinagmasdan niya ang mantsa. Matingkad, masakit sa mata. Tila isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Lumapit si Rico sa kanya. Dala ang isang basong tubig. Tiningnan niya ang asawa na may halong pandidiri. Sabi ni Rico na aalis siya bukas para sa isang business conference sa Davao. Isang mahalagang pulong daw para sa kanilang kinabukasan. Pero ang katotohanan ay nakahain na sa harap ni Anne. Isang mapait na katotohanang nakabalot sa asul na tubig ng Boracay. Ano ba, Anne? Nakatulala ka na naman dyan. Tapusin mo na yung tinatahi mo at ihanda mo na ang maleta ko. Ayaw kong may makalimutan ka na naman, utos ni Rico sa malamig na tono. Bago ito tumalikod at pumasok sa silid, naiwan si Anne sa gitna ng katahimikan. Hawak ang telang may mantsa ng kanyang dugo. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kabataan, ang lalaking inalayan niya ng lahat ng kanyang pangarap, ay ang siya ring lalaking dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa bawat segundo ng katahimikan, isang bahagi ng kanyang pag-ibig ang namamatay. Napapalitan ng isang madilim at malamig na determinasyon. Sa loob ng maraming taon, naging anino lamang siya ni Rico. Naging tagapagsilbi, tagatahi ng mga punit na bahagi ng buhay nito.
Ngunit sa gabing ito, habang pinagmamasdan ang duguang tela, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan mo titiisin ang sakit para sa isang taong hindi ka man lang kayang tignan bilang isang tao? Hanggang kailan mo tatahiin ang relasyong ikaw na lang ang pilit na nagdudugtong habang siya ay abala sa pagpunit nito ng pira-piraso? Ate Ann, kamusta ka na? Parang lalo kang namumutla at nanghihina. Huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Baka mamaya ay hindi ka na makilala ni Kuya Rico. Ang tinig na yon ni Bea ay punong-puno ng lambing. Ngunit para kay Ann, bawat salita ay tila isang patak ng asidong tumatagos sa kanyang balat. Nakatayo si Bea sa pintuan ng kanilang kusina. Suot ang isang mamahaling dress na kulay rosas, saktong-sakto sa hubog ng kanyang katawan. Sariwa pa ang kanyang makeup at amoy na amoy ang bango ng isang bulaklak na tila bagong pitas. Samantalang si Ann ay nakasuot lamang ng lumang duster, ang buhok ay nakapusod ng walang kaayusan, at ang mga mata ay may madidilim na bakas ng puyat at pag-iyak. Kakaalis lang ni Rico kaninang madaling araw para sa kanyang sinasabing seminar sa Davao. Isang malamig na halik sa pisngi lamang ang iniwan nito bago nagmamadaling sumakay sa sasakyan. Ngayon, ang asawa ng kapatid ni Rico, ang kanyang hipag na itinuring niyang parang tunay na kapatid, ay nasa harap niya. May dalang isang kahon ng mamahaling pastry. Inilapag ni Bea ang dala niya sa ibabaw ng lumang mesa. Napansin ni Ann ang suot nitong relo, isang makinang na ginto na may maliliit na bato sa paligid. Alam ni Ann ang halaga niyon. Iyon ang eksaktong halaga na nakita niya sa isa pang transaksyon sa bank account ni Rico noong nakaraang linggo. Ang puso niya ay muling kumurot, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang matatag na mukha. Salamat sa dalaw, Bea. Medyo marami lang talagang ginagawa dito sa bahay. Alam mo naman ang Kuya Rico mo, pihikan sa lahat ng bagay. Sagot ni Ann habang nagtitimpla ng kape. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, kaya maingat niyang hinawakan ang tasa upang hindi ito lumikha ng anumang tunog sa platito. Naupo si Bea at nagsimulang magkuwento tungkol sa kanila ni Ken. Ang sabi nito, masyado daw abala si Ken sa trabaho at parang wala ng oras para sa kanya. Nagrereklamo ito na tila nanlalamig na ang kanilang pagsasama. Habang nakikinig, tinitigan ni Ann ang mga labi ni Bea. Ang mga labing iyon na marahil ay siyang humahalik sa kanyang asawa habang siya ay mag-isang naghihintay sa dilim. Isang matinding pagkasuklam ang bumangon sa kanyang lalamunan, ngunit nilunok niya itong muli. Mabuti ka pa nga, Ate Ann. Napakabait ni Kuya Rico. Isipin mo, kahit pagod sa trabaho, laging ikaw ang inaalala. Sabi niya sa akin nung isang araw, sobrang swerte niya daw sa'yo dahil napakatiyaga mo. Wika ni Bea habang kinukuha ang isang piraso ng pastry. Ang kaplastikang yon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Ann. Naalala niya ang mga salita ni Rico kagabi, ang pagtawag sa kanya na walang silbi at mukhang basahan. At heto ang kanyang hipag, pinupuri ang isang kasinungalingan sa harap mismo ng kanyang mukha. Tumayo si Bea upang magpaalam pagkaraan ng isang oras. Lumapit ito kay Ann at yumakap ng mahigpit. Mag-ingat ka palagi, ate. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Alam mo naman, tayo lang ang magkakampi sa pamilyang ito. Nang makaalis si Bea, naiwan ang halimuyak ng kanyang pabango sa sala. Isang amoy na tila nanunuya. Habang nililinis ni Ann ang mesang kinaupuan ni Bea, napansin niya ang isang maliit na bagay na nahulog sa ilalim ng silya. Pinulot niya ito. Isang mamahaling lipstick. Ang kulay nito ay deep velvet red, ang eksaktong kulay na nakita ni Ann na bakas sa puting panyo ni Rico noong nakaraang linggo. Ang panyong itinago niya sa ilalim ng kanilang kama. Hindi lamang yon, may nakasabit na maliit na keychain sa bag ni Bea na kanina ay napansin niya, isang maliit na shell na may ukit na Boracay.
Dahan-dahang napaupo si Anne sa sahig. Hawak ang lipstick na tila ba ito ay isang mainit na uling na nagbabaga. Ang bawat piraso ng ebidensya ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang mabilis na pagkakamali. Ito ay isang masusing binuong plano ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Tumingala si Anne sa kisame. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa sobrang sakit. Wala ng luha na lalabas. Ang tanging natitira ay ang malamig na apoy ng galit na nagsisimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Kung gusto nila ng palabas, bibigyan niya sila ng isang pagtatanghal na hindi nila malilimutan. Kinuha ni Anne ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang biyenan, si Lola Esme. Ma, gusto ko sana kayong imbitahan ni Papa sa susunod na linggo. May mahalagang sorpresa ako para sa inyong lahat sa Boracay. Opo, kasama sina Ken at Bea. Treat po namin ni Rico. Matapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Anne ang lipstick ni Bea. Marahas niya itong binali sa dalawa. Ang pulang likido nito ay kumalat sa kanyang palad, tila sariwang dugo mula sa isang sugat na hindi na maghihilom. Hawak pa rin ni Anne ang binaling lipstick ni Bea nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng maliit na altar sa kanilang sala. Ang bawat pag-vibrate nito ay tila isang dagok sa kanyang nananakit na ulo. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, pilit niyang inayos ang kanyang boses. Ang kanyang ama, si Mang Nestor. Anak, pasensya ka na kung naistorbo kita. Ang tinig ng matanda ay bakas ang pag-aalinlangan at hiya. Itatanong ko lang sana kung maaari na bang mahiram ang kahit kaunting bahagi ng perang ipinahiram namin kay Rico noong nakaraang taon? Alam mo namang ang iyong ina ay kailangang dumaan sa bagong serye ng pagsusuri sa ospital. Wala na kaming matakbuhan, Anne. Parang may bumara sa lalamunan ni Anne. Naalala niya kung paano ibinigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang ipon mula sa pagre-retiro para lamang may magamit si Rico sa pagsisimula ng negosyo. Utang na loob natin ito sa kanila, Anne. Hinding-hindi ko sila bibiguin. Iyan ang pangako ni Rico noon habang hawak ang tseke. Ngunit ngayon, ang pangakong yon ay tila alikabok na lang na tinatangay ng hangin. Itatanong ko po kay Rico pag uwi niya, Tay. Huwag kayong mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Ang tanging nasabi ni Anne bago niya ibaba ang telepono. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga magulang na minaliit at kinalimutan ng lalaking tinulungan nilang bumangon. Kinagabihan, bumalik si Rico mula sa kanyang sinasabing seminar. Pagpasok pa lang niya sa pinto, ang amoy ng dagat at mamahaling alak ay humalo sa kanyang hininga. Walang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Sa halip, tila sariwa ang kanyang aura. Isang kabaligtaran ng itsura ng isang taong nanggaling sa seryosong pulong. Rico, tumawag si Tatay Nestor kanina. Mahinahong panimula ni Anne habang inilalapag ang tsinelas sa harap ng asawa. Kailangan daw nila ng pera para sa gamot ni nanay. Baka naman pwedeng maibalik na natin kahit kalahati lang ng hiniram mo sa kanila. Biglang nagbago ang anyo ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang pamilyar na paraan niya ng pagtatanggol sa sarili sa pamamagitan ng pag-atake. Pera na naman? Anne, nakikita mo ba ang hirap ko sa trabaho? Ang ekonomiya ay bagsak, ang mga kliyente ay hindi nagbabayad. Tapos ngayon, ang pamilya mo ay parang mga linta na nakasabit sa leeg ko? Pero Rico, pera nila yon. Ipon nila yon para sa kanilang pagtanda. Giit ni Anne, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinagsamang takot at puot. Wala akong pera. Kung gusto mong tulungan ang mga magulang mo, maghanap ka ng trabaho. Huwag mo akong kulitin dahil pagod na pagod ako. Ang marahas na pagbagsak ng kamay ni Rico sa mesa ay naglikha ng isang nakabibinging tunog na nagpatalon sa puso ni Anne. Tumalikod ang lalaki at nagmarcha papunta sa banyo.
Iniwan ang asawang nakatayo sa gitna ng sala. Lulubog lilitaw sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Nang marinig ni Ann ang tunog ng umaagos na tubig mula sa shower, dahan-dahan niyang nilapitan ang coat na isinabit ni Rico sa likod ng pinto. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dinukot niya ang kanyang kamay sa bulsa ng coat. Doon, sa kailaliman ng bulsa, ay naramdaman niya ang isang maliit na matigas na bagay. Isang velvet na kahon. Nang buksan niya ito, isang kumikinang na gintong kwintas ang tumambad sa kanya. Mayroon itong pendant na hugis puso at sa likod nito ay may nakaukit na 2 letra, R at B. Kasabay ng pagkadiskubring iyon ay ang pagbagsak ng isang maliit na resibo mula sa bulsa. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry shop sa loob ng resort sa Boracay. Ang halaga ng kwintas ay sapat na sana upang mabayaran ang lahat ng utang sa kanyang mga magulang at matustusan ang operasyon ng kanyang ina nang makailang ulit. Napaupo si Ann sa sahig. Ang kwintas ay nakadiin sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang balat. Ang bawat patak ng tubig na naririnig niya mula sa banyo ay tila bawat sentimo ng pawis at sakripisyo ng kanyang mga magulang na nilustay ng lalaking ito para sa kanyang kaligayahan kasama ang ibang babae. Hindi ito makuha sa simpleng pag-iyak. Ang utang na loob na kinalimutan ni Rico ay babayaran nito sa paraang hindi nito inaasahan. Dahan-dahang ibinalik ni Ann ang kwintas sa bulsa ng asawa, maingat na tila walang nangyari. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat detalye ng kanyang plano ay mas lalo pang tumatalim. Rico! Tawag niya nang lumabas ang asawa mula sa banyo. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin bago ang bagyo. Naisip ko na, baka kailangan nga nating magpahinga muna. Ituloy natin ang plano ko. Sa susunod na linggo, lahat tayo ay pupunta sa Boracay, kasama ang pamilya mo, si Ken at si Bea. Ipamamalas natin sa kanila kung gaano tayo kasaya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico sa pag-aakalang muli na namang sumuko ang kanyang asawa sa kanyang kagustuhan. Mabuti naman at natauhan ka na, Ann. Iyan ang gusto ko sa'yo, marunong kang makinig. Ngunit sa dilim ng gabi, habang nakahiga sa tabi ng lalaking itinuturing niyang asawa, ang mga mata ni Ann ay dilat na dilat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang bilang bago ang takdang panahon ng paniningil. Huwag kang mag-alala, Ann. Pagkatapos ng bakasyong ito, magiging maayos na ang lahat sa atin. Magiging malaya na tayo sa lahat ng bigat na nararamdaman mo. Ang mga salitang yon ni Rico habang sila ay nag-aalmusal ay tila isang malat-langit na pangako. Ngunit para kay Ann, ito ay tunog ng isang hatol na bitay. Nakatingin siya sa asawa na masayang kumakain ng sinangag at itlog. Ang paborito nitong almusal na maganyang iginayak. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Habang pinagsisilbihan niya ng mainit na kape, ang lalaking nagtataksil sa kanya. Ang isipan ni Ann ay abala sa paghabi ng isang lambat na hinding-hindi nito matatakasan. Matapos umalis ni Rico para sa trabaho, hindi nagsayang ng oras si Ann. Nagpalit siya ng maayos na damit. Kinuha ang lahat ng dokumentong naitabi niya, mga resibo, mga kopya ng bank statement at ang litrato ng kwintas, at nagtungo sa isang maliit na opisina sa labas ng lungsod. Doon ay nakatagpo niya ang isang lumang kaibigan na isa na ngayong abogado, si Attorney Elena. Sigurado ka na ba dito? Ann, kapag sinimulan natin ang prosesong ito, wala na itong balikan. Masisira ang pamilyang binuo mo ng 10 taon. Seryosong tanong ni Elena habang tinitignan ang mga ebidensyang nakalatag sa mesa. Huminga ng malalim si Ann. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato. Elena, hindi ako ang sumira sa pamilyang ito. Matagal na itong giniba
ni Rico at Bea sa bawat halik at pagsisinungaling nila. Ang ginagawa ko lang ay tinitipon ang mga abo para tuluyan ng maipalipad sa hangin. Gusto kong mabawi ang pera ng mga magulang ko. Gusto kong makuha ang dangal na tinapak-tapakan nila. Ang bawat detalye ng plano ay tinalakay nila ng may katumpakan. Hindi sapat ang simpleng komprontasyon. Kailangang makuha ni Ann ang lahat ng legal na proteksyon bago niya pasabugin ang katotohanan. Ang Boracay ay hindi lamang isang bakasyon. Ito ang magsisilbing korte kung saan ilalatag niya ang lahat ng kasalanan ng dalawa sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay. Pag-uwi sa bahay, nadatnan ni Ann si Bea na naroon na naman. Tila isang linta na ayaw bumitaw. Nakikipaglaro ito sa aso ni Ann. Tila ba ito ang may-ari ng tahanan? Ate Ann, mabuti at dumating ka na. Excited na talaga ako sa Boracay, sabi ni Ken. Kailangan daw natin ng bonding na magkakapatid. Masayang bati ni Bea. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katusuhan. Lumapit si Ann at pilit na ngumiti. Hinawakan niya ang balikat ni Bea. Nararamdaman ang lambot ng balat ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Oo, Bea, marami tayong gagawing bonding doon. Marami tayong pag-uusapan na nakatago. Gusto kong maging memorable ang bawat sandali natin sa isla. Hindi napansin ni Bea ang lamig sa boses ni Ann. Ang akala nito ay nakuha na naman niya ang tiwala ng kanyang hipag. Sa bawat tawa ni Bea, lalong tumitibay ang determinasyon ni Ann. Bawat plastik na yakap at pakitang taong malasakit ay tila panggatong sa apoy na nagliliyab sa kalooban ng biktima. Nang gabing iyon, habang nag-eempake ng mga gamit, kinuha ni Ann ang kanyang lumang diary. Sa huling pahina, isinulat niya ang mga salitang magiging gabay niya sa mga susunod na araw. Sa paraisong pinili ninyong pagtaguan, doon ko rin kayo ililibing sa inyong sariling mga kasinungalingan. Isinara niya ang maleta nang may kasamang matinding diin. Ang tunog ng zipper na nagsasara ay tila isang huling hininga ng kanyang dating sarili. Ang mahina at martir na si Ann. Ang haharap sa Boracay ay hindi na ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig, kundi ang babaeng handang sunugin ang lahat para sa katarungan. Handa ka na ba, mahal? Tanong ni Rico mula sa pintuan ng silid. Nakangiti habang pinapanood ang asawa. Tumingin si Ann sa refleksyon ni Rico sa salamin. Isang matamis at misteryosong nangiti ang iginantin niya. Higit pa sa handa, Rico. Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay ang pagkakataong ito. Hindi ako makapaghintay na makasama ka ng totoo. Ang bakasyong ito ay para sa ating dalawa, hindi para sa kanila. Kaunting tiis na lang, mahal. Ang mensaheng iyon sa cellphone ni Rico, na aksyong nabasa ni Ann habang naliligo ang asawa, ay tila isang malakas na sampal na yumaon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat letra sa screen ay nagnininga sa kanyang paningin, isang lason na unti-unting pumapatay sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Habang ang tunog ng bumubuhos na tubig mula sa shower ay pumupuno sa silid, nakatayo si Ann sa tabi ng kama. Hawak ang mga damit na bagong plansa, mga damit na isusuot. Ot ni Rico sa kanilang family trip. Maingat niyang iniladlad ang paboritong polo shirt ni Rico sa loob ng maleta. Pinunasan niya ang isang invisible na dumi sa tela. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid sa lamig. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang tinik na lalong bumaon sa kanyang dibdib. Siya ang nag-ayos ng lahat. Siya ang nagbabayad ng lahat gamit ang natitirang dignidad ng kanyang pamilya. Habang ang asawa niya ay nagpaplano na ng kanilang sariling paraiso, kasama ang kanyang hipag. Eksaktong paglabas ni Rico sa banyo ay ang pagdating ni Ken at Bea sa kanilang bahay upang sabay-sabay nang tumuloy sa airport. Ang masayang bati ni Bea ay pumailan lang sa sala, tila isang mapanuyang awit. Ate Ann, handa na ba ang lahat? Sobrang excited na ako.
First time nating magbabakasyon na kumpleto ang pamilya. Wika ni Bea habang yumayakap kay Anne. Ang amoy ng pabango nito, ang amoy na naging mitya ng hinalawan ni Anne, ay muling sumuot sa kanyang ilong. Handang-handa na, Bea. Lahat ay nakaayos na sa tamang lugar. Walang maiiwan at walang makakalimutan. Sagot ni Anne. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Bea. Napansin ni Anne si Ken, ang kapatid ni Rico. Mukhang pagod ito, ngunit pilit na ngumingiti. May hawak itong maliit na paper bag, marahil ay mga gamot para sa kanilang biyahe. Ang awa ay gumapang sa puso ni Anne para kay Ken. Gaya niya, si Ken ay biktima rin ng kataksilan. Isang taong naniniwala sa katapatan ng asawang sa likod niya ay may ibang kinalolokohan. Salamat sa pag-imbita mo sa amin, Ate Anne. Alam kong hindi biro ang gastos sa ganitong trip, sabi ni Ken habang tinutulungan si Rico na iangat ang mga maleta. Wala iyon, Ken. Karapat-dapat lang na makita nating lahat ang katotohanan. Ang ganda ng Boracay, tugon ni Anne. Habang nagkakagulo sa pagkakarga ng mga gamit sa sasakyan, sandaling nagkatinginan sina Rico at Bea sa salamin ng pintuan. Isang mabilis na kindat, isang lihim na ngiti na sapat na upang pasabugin ang natitirang katinoan ni Anne. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid, na tila isang sundalong handa sa giyera. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang daan patungo sa airport, ang bawat tawa ni Rico at Bea ay tila mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Anne. Ang kamay ni Rico ay nakapatong sa kanyang hita, isang pagpapakita ng pagmamahal na alam niyang isang malaking kasinungalingan. Sa kabilang banda, nakita niya si Ken na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Tila may malalim na iniisip. Nagsisimula na ang mist of distrust. Napansin ni Anne na panakanakang tinitignan ni Ken ang cellphone ni Bea. At ang bawat mabilis na pag-iwas ng tingin ni Bea ay lalong nagpapatindi sa tensyong hindi pa nakikita ng iba. Nang makarating sila sa airport at habang naghihintay ng kanilang boarding, lumapit si Ken kay Anne habang bumibili ang iba ng kape. At Anne! Mahinang tawag ni Ken. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May napapansin ka ba kay Bea nitong mga nakaraang buwan? Parang may itinatago siya sa akin. Tumitig si Anne sa mga mata ni Ken. Ang puso niya ay nagdidikta na. Sabihin na, ang lahat. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang hustisya ay mas matamis kung ihahain ng buo. At sa tamang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Ken. Sa Boracay lahat ng mga katanungan mo ay masasagot. Malapit na nating malaman ang lahat ng sikretong nakatago sa ilalim ng buhangin. Makahulugang sagot ni Anne. Eksaktong pagbalik ni Rico at Bea, may hawak silang mga boarding pass. Ngunit may napansin si Ken na nahulog mula sa bag ni Bea. Isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na hindi kay Ken. Dahan-dahang pinulot ni Ken ang papel habang abala si Rico sa pakikipag-usap sa staff ng airline. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Tumingin si Ken kay Bea, pagkatapos ay kay Rico, at huli ay kay Anne. Ang hangin sa paligid nila ay tila naging kuryente sa tindi ng tensyon. Isang malaking hakbang na lang at guguho na ang lahat. Ang gulong ng eroplano ay humalik sa mainit na aspalto ng paliparan. Isang pagyanig na tila nagising kay Anne mula sa isang mahabang panaginip. Narating na nila ang Boracay, ang islang madalas tawaging paraiso, ngunit para sa kanya, ito ang magiging lunduyan ng isang malagim na katotohanan. Habang naglalakad sila palabas ng terminal, ang init ng araw at ang amoy ng dagat ay agad na dumampi sa kanilang mga balat. Napakaganda ng paligid. Ang asul na langit ay walang bahid ng ulap at ang simoy ng hangin ay tila isang banayad na haplos. Ngunit sa bawat hakbang ni Anne sa puting buhangin patungo sa sasakyang maghahatid sa kanila sa resort, ang bawat butil ng buhangin ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga pira-pirasong pangako ni Rico. Wow! Napakaganda talaga dito, Kuya Rico.
Salamat talaga sa pagdadala sa amin. Masiglang wika ni Bea habang kumakapit sa braso ni Ken, ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng nakatuon sa likod ni Rico. Si Rico naman ay naglalakad ng may mataas na kumpiyansa, tila isang hari na nagpapakitang gilas sa kanyang nasasakupan. Wala yun, Bea. Deserve nating lahat ang mag-relax, lalo na si Anne, dahil alam kong pagod na pagod siya sa bahay. Inakbayan ni Rico si Anne, isang kilos na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pangingilabot at pandidiri. Nakarating sila sa isang marangyang resort. Habang naghihintay sa lobby para sa kanilang mga susi, napansin ni Anne ang isang mabilis na tagpo sa refleksyon ng malaking salamin sa harap nila. Kunwari ay may inaayos si Rico sa kanyang bag at sa pagkakataong yon, ang kanyang kamay ay sadyang dumampi sa likod ni Bea. Isang mabilis na haplos, isang lihim na koneksyon na tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit sapat na upang maramdaman ni Anne ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Si Lola Esme, ang ina ni Rico, ay tahimik na nakamasid sa isang tabi. Napansin ng matanda ang paninigas ng balikat ni Anne. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ng manugang. Anne, anak, ayos ka lang ba? Parang napakalayo ng iyong iniisip. Mahinang tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pilit nang ngumiti si Anne. Maayos lang po ako, ma. Marami lang po sigurong iniisip tungkol sa sorpresa ko para sa inyo. Nang makuha na ang mga susi, naghiwa-hiwalay na sila para magpahinga sa kani-kanilang kwarto. Pagpasok ni Rico at Anne sa kanilang suite, agad na humiga si Rico sa malambot na kama. Ay! Sa wakas! Ang sarap ng ganitong buhay, Anne. Sana ganito na lang tayo palagi. Walang iniisip na problema. Hindi sumagot si Anne. Nagtungo siya sa banyo, isinara ang pinto, at kinuha ang isang maliit at lumang cellphone na binili niya ng palihim bago ang biyaheng ito. Ito ang kanyang silent weapon. Ang numero ay hindi nakarehistro sa kanyang pangalan at walang sino man ang nakakaalam nito. Mabilis siyang nag-type ng isang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Sa halip, sila ay puno ng determinasyon. Ipinadala niya ang mensahe sa personal na numero ni Rico. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig niya ang tunog ng pagdating ng mensahe sa cellphone ni Rico na naiwan sa kama. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng banyo, pinanood ni Anne ang reaksyon ng kanyang asawa. Kinuha ni Rico ang telepono nang may kaswal na ekspresyon. Iniisip na marahil ay trabaho lang ito. Ngunit nang mabasa niya ang nakasulat, ang kanyang buong katawan ay tila naging estatwa. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo ng takot. Ang nakasulat sa mensahe ay 3 salita lamang na sapat ng gisingin ang lahat ng kanyang mga demonyo. Nakita ko kayo. Nagmamadaling tumayo si Rico, patingin-tingin sa paligid ng kwarto. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Lalabas sana siya ng kwarto, ngunit biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Anne, kalmado at may bakas ng isang mahiwagang ngiti sa kanyang mga labi. Mahal, bakit parang nakakita ka ng multo? Malamig na tanong ni Anne habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. May problema ba? Ang cheap naman ng taste mo, Anne. Hindi bagay sa ganitong kagandang lugar ang pinili mong alak. Nakakahiya kina mama at papa. Ang mga salitang yun ni Rico ay tumama sa pandinig ni Anne habang nakaupo sila sa isang mahabang mesa sa tabing dagat. Ang tunog ng banayad na alon na humahalik sa pampang ay tila naging isang malakas na ugong sa kanyang mga tainga. Pinaghirapan ni Anne na i-reserve ang pinakamagandang pwesto para sa hapunang yon, ang huling gabi, bago ang kanyang planong sorpresa. Pinili niya ang bawat putahe na alam niyang paborito ng kanyang mga biyenan. Ngunit para kay Rico, ang lahat ng ginawa niya ay isang pagkakamali. Mariing hinawakan ni Anne ang telang table napkin sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang
hapdi. Ang bawat sentimong ginastos niya rito ay mula sa sarili niyang ipon na itinago niya sa loob ng maraming taon dahil ang sabi ni Rico ay wala silang pera. At ngayon, sa harap ng buong pamilya, muli siyang hinuhubaran ng dignidad ng lalaking pinangakuan siyang aalagaan. Ay, Kuya Rico, okay lang yan. Ate Ann tried her best naman, di ba? Singit ni Bea, ang boses ay tila isang malambing na kampana na may kasamang nakatagong lason. Waiter, pakipalit naman ng wine na ito. Yung vintage Cabernet na sinasabi ko sa inyo kanina. I know what you like, kuya. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Rico kay Bea. Isang sulyap na puno ng paghanga at pasasalamat. Si Ken naman ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang baso. Tila nilulunod ang sarili sa malalim na hinalang kanina pa bumabagabag sa kanya. Ang tensyon sa mesa ay mas mabigat pa sa mga pagkaing nakahain. Nararamdaman ni Ann ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tawa ni Bea at ang bawat panlalait ni Rico ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang baso ng alak sa mukha ng dalawang taksil na ito. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling malamig na tila yelo. Alam niya na ang bawat pait na nararanasan niya ngayon ay magsisilbing pampatamis sa kanyang paghihiganti bukas. Pasensya na kayo, Mapa. Akala ko kasi ay magugustuhan niyo. Mahinahong sabi ni Ann, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit. Isang perpektong maskara ng isang martir na asawa. Ayos lang, anak. Napakaganda ng lugar na ito. Sapat na yun sa amin. Anang si Lola Esme. Bagamat bakas sa kanyang mukha na nararamdaman niya ang kakaibang kuryente sa pagitan ng mga anak niya. Habang nagpapatuloy ang hapunan, hindi mapakali si Rico. Panaka-naka niyang tinitignan ang kanyang cellphone. Ang takot na dulot ng mensaheng natanggap niya kanina ay hindi pa rin nawawala. Ang bawat kaluskos ng dahon ng niyog at ang bawat yabag ng taong dumadaan sa likod niya ay nagpapatalon sa kanyang puso. Sinusubukan niyang itago ang kanyang kaba sa pamamagitan ng lalong pagpapahiya kay Ann. Bukas, Ann, huwag mo na kaming i-stress sa mga sorpresa mo. Gusto lang naming mag-relax. Dagdag pa ni Rico bago lumahok. Sa usapan ni Bea at ng kanyang mga magulang na tila ba hindi nag-e-exist si Ann sa tabi niya. Tumayo si Ann. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay sa kanya ng isang anyo na tila isang anghel na may dalang hatol. Huwag kayong mag-alala, Rico. Bukas, lahat tayo ay makakapag-relax. Bukas ang huling gabi ng ating selebrasyon. Wika ni Ann habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Bea pagkatapos ay kay Rico. May inihanda akong video presentation para sa inyong lahat pagkatapos ng hapunan bukas ng gabi. Isang pagbabalik tanaw sa lahat ng mga mahahalagang sandali na nangyari sa pamilyang ito sa loob ng nakaraang taon. Isang mabilis na kaba ang dumaan sa mga mata ni Bea habang si Rico ay napahawak ng mahigpit sa kanyang baso. Ang katahimikan ay bumalot sa mesa. Tanging ang tunog ng hangin ang naririnig. Memorable moments, Ate Ann? Wow, I can't wait to see it. Pilit na biro ni Bea, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Sigurado ako, Bea, hinding-hindi mo yon malilimutan, sagot ni Ann. Habang naglalakad pabalik sa kani-kanilang kwarto, naiwan si Ann sa dalampasigan, nakatanaw sa malawak at madilim na karagatan. Ang bawat alon ay tila bumubulong ng mga pangalan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Sa gitna ng kagandahan ng Boracay, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katotohanan upang linisin ang lahat ng dumi ng nakaraan? O ang katotohanan ba ay isang apoy na tatupok sa lahat, pati na sa taong nagsindi nito? Ang dilim ng gabi sa Boracay ay tila isang malaking kumot na nagtatago ng mga lihim na hindi kayang sikatan ng araw. Sa loob ng kanilang suite,
Pinakinggan ni Ann ang bawat hininga ni Rico. Nang masiguro niyang malalim na ang tulog ng asawa o hindi bababa sa nagpapanggap ito, naramdaman niya ang dahan-dahang pag-alis ng bigat sa kabilang panig ng kama. Narinig ni Ann ang banayad na kaluskos ng tela at ang halos hindi marinig na yabag ni Rico patungo sa pinto. Sa gitna ng katahimikan, ang bawat tunog ay tila isang kulog sa kanyang pandinig. Nang marinig niya ang marahang pag-click ng trangka ng pinto, dahan-dahang iminulat ni Ann ang kanyang mga mata. Walang luha, tanging ang malamig na liwanag ng buwan ang sumasalamin sa kanyang mga balintataw. Kinuha niya ang kanyang cardigan at ang cellphone na kanina pa nakahanda. Tahimik siyang lumabas, sinusundan ng amoy ng pamilyar na pabango na naiwan sa pasilyo. Sa bawat hakbang niya sa malamig na sahig ng resort, tila tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang mga talampakan. Narating niya ang dalampasigan, kung saan ang mga puno ng niyog ay lumilikha ng mga mahahabang anino sa ibabaw ng puting buhangin. Sa malayo, malapit sa isang malaking bato na malayo sa liwanag ng mga poste, nakakita siya ng dalawang bulto ng tao. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Inilabas ni Ann ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang bawat sandali. Sa screen ng kanyang telepono, malinaw niyang nakita ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong mamahalin siya hanggang sa huling hininga na nakayakap ng mahigpit kay Bea. "Mahal, I missed you so much. Akala ko hindi ka na makakalabas." Ang tinig ni Bea ay puno ng pagnanasa. Malayo sa mahinhin at mabait na hipag na ipinapakita nito sa harap ng pamilya. Hinaplos ni Rico ang buhok ni Bea, isang haplos na puno ng pag-iingat na hindi na kailanman naramdaman ni Ann sa loob ng maraming taon. "Alam mo namang gagawa ako ng paraan para makasama ka. Sobrang boring na sa kwarto, lalo na't kasama ko ang babaeng yun, parang estatwa na walang buhay. Bakit ba kasi natin siya isinama dito? Sayang lang ang moment natin." Reklamo ni Bea habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Rico. Tumawa si Rico, isang tawang tuyo at nakakangilo. "Hayaan mo na. Siya naman ang nagbayad ng lahat ng ito. Isipin mo na lang na ginagamit natin ang pera niya para sa sarili nating kasiyahan. Konting tiis na lang, Bea. Malapit na akong lumaya sa kanya. Kapag nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko, itatapon ko na siya na parang basahan." Ang bawat salita ni Rico ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang kaluluwa ni Ann. Ang kanyang kamay na humahawak sa cellphone ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagkasuklam. Pinanood niya kung paano hinalikan ni Rico ang noo ni Bea, kung paano sila naganggitian sa gitna ng kadiliman, tila mga bida sa isang pelikulang sila lamang ang nakakaalam ng dulo. Naramdaman ni Ann ang pananakit ng kanyang lalamunan. Ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog. Ito, ang lalaking pinagsilbihan niya. Ang lalaking inuna niya bago ang kanyang sarili. At ang lalaking hinayaan niyang ubusin ang kanyang pagkatao. At sa tabi nito, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto. "Kailan mo ba siya iiwan ng tuluyan, Rico? Pagod na akong magtago." Tanong ni Bea. Ang boses ay may halong pagbabanta. "Soon, mahal. Hayaan muna nating matapos ang sorpresa na sinasabi niya bukas. Pagkatapos niyon, wala na siyang magagawa kundi ang pumirma sa mga papeles na inihanda ko. Babalik tayo dito sa Boracay, pero tayo na lang dalawa. Wala nang istorbo." Dahan-dahang umatras si Ann. Bawat hakbang ay pabalik sa dilim ng mga puno. Isinara niya ang recording at itinago ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang hangin ng gabi ay tila naging mas malamig. Tila ba nagyayelo na ang buong isla. Habang naglalakad pabalik sa suite, isang kaisipan ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi bumagsak. Bukas, hindi lamang ang araw ang sisikat sa islang ito. Bukas, ang apoy ng katotohanan ang lalamon
sa lahat ng mga pangarap na itinayo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Tumigil si Anne sa tapat ng pinto ng kanilang kwarto, tumingala sa langit at huminga ng malalim. Ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang pagdurusa. Sa kanyang isipan, narinig niya ang sariling tinig na bumubulong sa gitna ng katahimikan. Ano kaya ang pakiramdam ng malunod sa sarili ninyong kataksilan? Isang gabi na lang, Anne, at matatapos na ang lahat ng pagpapanggap na ito. Ang bulong na iyon sa sarili ni Anne habang nakaharap sa salamin ng banyo ay tila isang sumpa. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa kawalan ng tulog at sa tindi ng puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Sa kabilang silid, naririnig niya ang malakas na tawa ni Rico habang nakikipag-usap sa telepono. Marahil ay kay Bea na naman o baka sa isang kliyente na niloloko rin niya. Ang bawat tunog ng boses ng kanyang asawa ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang katinuan. Lumabas si Anne ng banyo at nadatnan si Rico na abala sa pagpili ng isusuot para sa huling hapunan mamaya. Ang mukha nito ay maliwalas, tila walang bakas ng pakikipagtagpo sa dalampasigan kagabi. Mahal, sigurado ka bang magugustuhan ni na Mama ang sorpresa mo? Baka naman masyadong madrama yan, ha? Pangungutya ni Rico habang sinusukat ang isang bagong polo. Ayoko ng eksena, Anne. Alam mo namang pagod ako sa trabaho at gusto ko lang mag-enjoy. Hindi sumagot si Anne. Sa halip, lumapit siya at inayos ang kwelyo ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa leeg ni Rico. Isang haplos na tila ba ay nagtatantiya kung saan ang pinakamainam na bahagi para sakalin ang lahat ng kasinungalingan nito. Ngunit nanatili siyang kalmado. Huwag kang mag-alala, Rico. Ang sorpresang ito ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay para sa ating lahat. Isang pagkilala sa kung ano ba talaga ang halaga ng pamilyang ito. Mahinahong sagot ni Anne. Sa labas ng kwarto, nakita ni Anne si Ken na nakaupo mag-isa sa beranda ng resort, nakatingin sa malawak na asul na dagat. Lumapit si Anne at tumabi sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Puno ng mga bagay na hindi masabi-sabi. Ate Anne, mahinang simula ni Ken. Ang kanyang boses ay paos. Kagabi, nakita ko si Bea na lumabas ng kwarto. Akala ko ay nagpunta lang siya sa lobby para kumuha ng tubig. Pero matagal bago siya bumalik. At nang bumalik siya, may amoy siya ng sigarilyo at alak. Alam mong hindi umiinom si Bea. Tumingin si Anne kay Ken. Ang awa na nararamdaman niya para sa lalaking ito ay halos kasing tindi ng kanyang sariling sakit. Dalawa silang tinitira sa likod ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Ken! Minsan ang dagat ay mukhang payapa sa itaas, pero sa ilalim may mga agos na pwedeng lumunod sa atin nang hindi natin inaasahan. Makahulugang sabi ni Anne habang hinahawakan ang balikat ni Ken. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung hindi mo nakikita ang mga bagay sa dilim. Pero mamayang gabi, sisiguraduhin kong magliliwanag ang lahat. Napakunot ang noo ni Ken. Tila sinusubukang unawain ang lalim ng sinabi ng kanyang hipag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumabas na si Bea mula sa kanilang kwarto. Nakasuot ng isang manipis na puting dress, mukhang inosente at dalisay. Ate Anne, Ken, tara na, mag-lunch na tayo. I'm so hungry. Sigaw ni Bea habang kumakaway sa kanila. Habang naglalakad sila patungo sa buffet area, binuksan ni Anne ang kanyang laptop sa loob ng bag. Doon ay nakatago ang video file na kinuha niya kagabi. Sinuri niyang muli ang bawat frame, ang bawat yakap, ang bawat mapanirang salita ni Rico laban sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitignan ang file name, ang aming katotohanan. Hindi ito tungkol sa selos, hindi ito tungkol sa nasirang pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang buhay. Nang bumalik sila sa hotel para maghanda para sa grand dinner, hinarap ni Anne ang bintana na nakatanaw sa papalubog na araw.
Ang langit ay nagkukulay kahel at lila. Ang huling liwanag, bago ang ganap na kadiliman. Kinuha ni Anne ang kanyang wedding ring. Matagal niya itong pinagmasdan. Ang gintong ito ay simbolo sana ng walang hanggan. Pero ngayon, isa na lamang itong mabigat na tanikala na handa na niyang lagutin. Inilagay niya ang singsing sa loob ng maliit na bulsa ng kanyang dress, kasama ang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Rico, Bea, handa na ang entablado. Bulong niya sa hangin. Sana ay handa rin kayong lumunod sa sarili ninyong kasinungalingan. Ang orasan sa dingding ay tumunog. Isang hudyat na ang takdang oras ay dumating na. Ang katahimikan ng hapon ay napalitan ng isang nakabibinging kaba na tanging si Anne lamang ang nakakaalam kung saan magtatapos. Para sa pinakamamahal kong asawa, si Anne, salamat sa 10 taon ng pagtitiis at pag-aalaga. At para sa pamilyang ito na kahit anong unos ang dumating ay nananatiling buo at matatag. Tagumpay. Ang tinig ni Rico ay puno ng kagalakan habang itinataas niya ang kanyang baso ng alak. Ang liwanag ng mga nakasabit na bombilya sa tabing dagat ay nagbibigay ng isang mainit at tila perpektong anyo sa hapunang yon. Ang mga magulang ni Rico, si Lola Esme at ang kanyang asawa, ay nakangiti habang nakatingin sa kanilang anak. Si Bea naman ay tumawa ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pasimpleng sumusulyap kay Rico sa likod ng baso ni Ken. Tumayo si Anne. Ang kanyang puting dress ay dahan-dahang hinahaplos ng hanging dagat. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang anyo ng kapayapaan na tila ba ay hindi nagmula sa mundong ito. Salamat, Rico. Tunay ngang marami tayong dapat ipagdiwang sa gabing ito. At gaya ng ipinangako ko, may inihanda akong maikling presentasyon para mas lalo nating maalala ang lahat ng mga mahahalagang sandali na nagdala sa atin dito sa Boracay. Tumayo ang 2 staff ng resort at inihanda ang isang malaking projector screen sa harap ng kanilang mesa. Ang tunog ng banayad na alon at ang mahinang tugtog ng gitara mula sa malayo ay nagbibigay ng isang mapayapang atmosfera. Isang katahimikang tila nagbababala ng isang malaking pagsabog. Ano ba yan, mahal? Masyado ka namang sentimental. Pwede naman nating panoorin yan sa bahay. Biro ni Rico. Bagamat ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba habang pilit na tumatawa. Hindi, Rico. Mas maganda dito. Mas maliwanag ang lahat kapag kasama ang mga saksi. Sagot ni Anne habang binubuksan ang kanyang laptop. Nagsimulang umilaw ang screen. Ang unang lumabas ay ang mga litrato ng kasal ni na Anne at Rico. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga biyenan ni Anne ay napabuntong hininga sa tuwa. Naaalala ang masasayang sandali. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, ang musika ay biglang tumigil. Ang mga litrato ng kasal ay napalitan ng isang itim na screen na may puting mga letra. Ang katotohanan sa likod ng mga pangako. Biglang lumabas sa screen ang isang malinaw na kopya ng bank statement. Isang transaksyon na may pulang marka. 50,000 piso. Nakasulat ang pangalan ng tatanggap, Bea Salcedo. Ang katahimikan sa mesa ay naging mas lalong mabigat. Ang tunog ng kutsara at tinidor na bumabagsak sa plato ni Ken ay tila isang putok ng baril sa gitna ng gabi. Ang mukha ni Bea ay biglang naging abo ang kulay habang si Rico ay napahawak ng mahigpit sa kanyang upuan. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Ann, ano ito? Anong klaseng biro ito? Ang boses ni Rico ay maugong puno ng pananakot at pagtatangkang itago ang kanyang takot sa pamamagitan ng galit. Hindi ito biro, Rico. Ito ang mga perang sinasabi mong nawala sa negosyo. Ito ang mga perang dapat ay pambayad sa gamot ng nanay ko. Pero napunta sa mga regalo mo para kay Bea. Mahinahong paliwanag ni Anne. Ang kanyang boses ay hindi man lang tumaas ng isang nota. Sumunod na lumabas ang mga resibo ng mga mamahaling hotel
Kabilang na ang resort na kinatatayuan nila ngayon na may petsang tumatapat sa mga araw na sinasabi ni Rico na nasa seminar siya. At sa bawat resibo, nakakabit ang pangalan ni Bea bilang kasama sa silid. Bea? Rico? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lola Esme. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkalito at takot. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa nakikita. Tumingin si Ken kay Bea. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at puot. Bea, sabihin mo sa akin na mali ang nakikita ko. Sabihin mong hindi totoo ito. Sigaw ni Ken. Ang kanyang boses ay basag na tila isang pusong pira-piraso na. Tumayo si Bea. Pilit na lumalapit kay Ken. Ken, let me explain. Hindi yan ang iniisip mo. Ate Ann she's just making this up dahil nag-aaway sila ni Kuya Rico. Making this up? Tumawa si Ann, isang tawang malamig at walang bahid ng saya. Panoorin niyo ang susunod na bahagi. Dahil ang pera ay simula pa lamang. Ang mas masakit na bahagi ay ang mga salitang nanggaling mismo sa inyong mga labi. Ang screen ay muling umilaw. Isang video ang nagsimulang mag-play. Ang video sa dalampasigan kagabi. Ang boses ni Rico ay malinaw na maririnig sa paligid. Kapag nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko, itatapon ko na siya na parang basahan. Ang buong pamilya ay napanganga. Ang bawat salitang binitawan ni Rico ay tila mga palasong tumatama sa puso ng kanyang mga magulang. Si Rico ay hindi na nakapagsalita. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat habang nakatingin sa screen. Tila isang taong nahulog sa isang malalim at madilim na bangin. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang huling clip na lumabas. Isang clip kung saan si Bea ay nakangiting binibilang ang isang makapal na bundle ng pera habang sinasabi kay Rico, "Huwag kang mag-alala. Si Ken ay madaling lokohin. Basta siguraduhin mo lang na sa huli, tayo ang panalo." Lahat ay napatingin kay Bea. Ang maskara ng isang inosenteng hipag ay tuluyan ng natanggal, inilalantad ang isang mukhang puno ng katusuhan at kasamaan. "Ann, itigil mo na ito!" Sigaw ni Rico habang pilit na inaabot ang laptop. Ngunit mabilis na humarang ang dalawang security guard ng resort na kanina pa nakahanda sa utos ni Ann. Tumingin si Ann sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa kanyang hipag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kalayaan na ngayon lamang niya naramdaman. "Tapos na ang palabas, Rico. Tapos na ang pagiging martir ko." Bulong ni Ann sa gitna ng nagngangalit na tensyon. Eksaktong sa sandaling iyon, tumayo si Ken at kinuha ang baso ng alak sa mesa. Ang lahat ay napasinghap nang itapon niya ito ng diretso sa mukha ni Bea. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Hindi mula kay Ken, kundi mula kay Lola Esme, na ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang sariling anak na si Rico. Ang tunog ng sampal ni Lola Esme ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik maging sa mga alon ng dagat. Hawak ni Rico ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat sa gulat at hiyang nararamdaman. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman nakaranas ng ganitong uri ng galit mula sa kanyang ina. Ang inang palaging nagtatanggol sa kanya. Ang inang palaging naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. "Walang hiya ka, Rico. Hindi kita pinalaking mamamatay tao, pero pinatay mo ang pagkatao ng asawa mo sa harap naming lahat." Ang boses ni Lola Esme ay nanginginig, hindi lamang sa galit kundi sa matinding kabiguan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang hatol na walang kapatawaran. Makinig po kayo. Edited lang ang video na yan. Ann, sabihin mo sa kanila, galit ka lang sa akin kaya mo ginagawa ito, di ba? Lumingon si Rico kay Ann. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Isang anyo ng desperasyon na tila isang hayop na nakukanto sa isang madilim na eskinita. Ngunit hindi kumibo si Ann.
Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang bawat butil ng pawis na tumatagaktak sa noo ng kanyang asawa. Ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig nito ay tila mga tuyong dahon na madaling tinatangay ng hangin ng katotohanan. Sa kabilang panig ng mesa, si Bea ay patuloy na umiiyak, ngunit ang kanyang mga luha ay walang bakas ng pagsisisi. Ito ay mga luha ng isang taong nahuli sa kanyang sariling bitag. Ken, mahal, maniwala ka. Si Kuya Rico ang namilit sa akin. Tinakot niya ako. Sabi niya ay sasabihin niya sa lahat na ako ang nagnanakaw ng pera sa negosyo niyo kapag hindi ako sumunod sa kanya. Ang boses ni Bea ay mataas, puno ng panunumbat. Pilit na ibinabalato ang lahat ng sisi sa lalaking kanina lang ay kaagapay niya sa kataksilan. Napatingin si Rico kay Bea. Ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding galit. Anong sabi mo? Ikaw ang lumalapit sa akin, Bea. Ikaw ang nagsabing sawa ka na sa pagiging tuyo ni Ken. Ikaw ang humingi ng kwintas na yun. Ang pag-aaway ng dalawang taksil sa harap ng buong pamilya ay tila isang maruming palabas na walang katapusan. Ang bawat salitang ipinupukol nila sa isa't isa ay lalong naglulubog sa kanila sa putikan ng kahihiyan. Si Ken, na kanina patahimik, ay dahan-dahang tumayo. Nilapitan niya si Bea. Inakala ng lahat na sasaktan niya ang asawa, ngunit huminto siya isang dangkal ang layo mula rito. Ang kanyang mga mata ay tuyo, walang luha, tila ba ay naubos na ang lahat ng likido sa kanyang katawan dahil sa tindi ng sakit. B, mahinang tawag ni Ken. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang sabi mo sa akin nung ikasal tayo, ako ang tanging lalaki na nagparamdam sa iyo na mahalaga ka. Ang sabi mo, kahit anong hirap, basta magkasama tayo, ayos na ang lahat. Pero sa likod ko, ang kapatid ko pa pala ang pinili mong kasama sa pag-ubos ng dignidad ko. Ken, please. Pagmamakaawa ni Bea, pilit na hinahawakan ng kamay ng asawa. Marahas na binawi ni Ken ang kanyang kamay. Huwag mo akong hahawakan. Mula sa sandaling ito, hindi na kita kilala. Hindi na kita asawa. Wala ka nang babalikan sa bahay natin, Bea. Maging ang mga gamit mo, ipapatapon ko sa basurahan dahil doon ka lang bagay. Lumingon si Ken kay Rico, ang kanyang sariling kapatid. Ang puot sa kanyang mga mata ay sapat na upang tunawin ang kahit anong matigas na bakal. At ikaw, kuya, tinuring kitang higit pa sa kapatid. Ikaw ang idolo ko. Pero ikaw pala ang ahas na papatay sa pamilya ko. Mula ngayon, wala na akong kuya. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa'yo. Mabilis na tumalikod si Ken at naglakad palayo. Ang kanyang bawat yabag sa buhangin ay tila mga mabibigat na buntong hininga. Sinundan siya ni Lola Esme at ng kanyang asawa na hindi man lang muling tinignan ng kanilang anak na si Rico. Naiwan sina Ann, Rico at Bea sa gitna ng nagngangalit na katahimikan. Ang mga staff ng resort ay dahan-dahan nang nagliligpit ng mga gamit, pilit na hindi tumitingin sa nagaganap na drama. Ann, kontento ka na ba? Tanong ni Rico. Ang boses ay puno ng pait. Sinira mo na ang lahat. Masaya ka na ba na nakita mong nagkawatak-watak ang pamilya ko? Lumapit si Ann kay Rico. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na velvet box na naglalaman ng kwintas na may ukit na R at B. Inilapag niya ito sa mesa nang may kasamang malakas na tunog. Hindi ko sinira ang pamilya mo, Rico. Kinuha ko lang ang kurtina na itinago niyo ni Bea. Kayo ang sumira nito sa bawat gabi na magkasama kayo habang ako ay naghihintay sa bahay. Kayo ang sumira nito nang gamitin niyo ang pera ng nanay ko para sa kalandian niyo. Ang boses ni Ann ay nananatiling matatag, walang bakas ng panghihinayang. Kinuha ni Ann ang kanyang laptop at ang kanyang bag. Tumingin siya sa dalampasigan, kung saan ang huling sinag ng buwan ay tumatama sa malawak na dagat.
Bukas, Rico, ihahain na ng abogado ko ang mga papeles para sa annulment at hinding-hindi ko titigilan ang demanda hanggang sa hindi mo na isasauli ang bawat sentimong kinuha mo sa mga magulang ko. Magsama kayo ni Bea sa hirap dahil sa ginhawa lang naman kayo naging tapat sa isa't isa. Naglakad palayo si Anne nang hindi na muling lumingon. Sa likod niya, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni Rico at Bea. Isang pag-aaway na puno ng panunumbat at pagsisihan. Ngunit para kay Anne, ang mga boses na yon ay tila mga ingay na lang ng mga insektong hindi na kailanman makakaapekto sa kanyang kapayapaan. Nang makarating siya sa kanyang sariling kwarto, dahan-dahang isinara ni Anne ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya na ang hangin na pumapasok sa kanyang baga ay malinis at malaya. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang katanungan ang biglang pumasok sa kanyang isipan nang makita niya ang isang envelope na iniwan sa ilalim ng kanyang pinto. Isang envelope na walang pangalan ng nagpadala, ngunit may tatak ng isang pamilyar na kumpanya. Anne, buksan mo ang pintong ito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Wala kang karapatang ipahiya ako sa harap ng mga magulang ko. Ang boses ni Rico na nanggagaling sa labas ng pinto ay puno ng ngit-ngit. Isang tunog na dati ay nagpapatalon sa puso ni Anne sa takot. Ngunit ngayon ay tila isang malayo at walang saysay na ingay na lamang. Nakatayo si Anne sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puting sobrang kapupulot lang niya sa sahig. Ang marahas na paghampas ni Rico sa kahoy ng pinto ay naglikha ng isang nakabibinging yanig. Tila ba gusto niyang gibain ang huling pader na naghihiwalay sa kanila. Dahan-dahang binuksan ni Anne ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Sa loob ay may ilang piraso ng papel na may selyo ng isang kilalang bangko at isang sulat mula sa isang pribadong investigador na kinuha niya ilang buwan na ang nakalilipas. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang ebidensya na hindi lamang pagtataksil sa kama ang ginawa ni Rico, kundi ang sistematikong paglipat ng mga ari-arian ng kanilang kumpanya patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ni Bea. Anne, naririnig mo ba ako? Kapag hindi mo binuksan ito, sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo sa akin. Idedemanda kita ng libel. Sisirain ko ang buhay mo. Muling sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay paos na sa tindi ng galit at desperasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anne habang binabasa ang mga numero sa papel. Ang halaga ng ninakaw ni Rico ay higit pa sa inaasahan na niya. Hindi lamang ito simpleng pakikiapid. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa kinabukasan na binuo nila ng magkasama. Ang bawat gabing pinagtatrabahuhan niya ang kanilang accounting books habang si Rico ay nasa labas. Ang bawat sakripisyo niya para mapalago ang negosyo ay pinagtataksilan din sa aspetong pinansyal. Lumapit si Anne sa pinto at marahan itong binuksan. Agad na sumabog ang galit ni Rico. Papasok na sana siya sa silid nang makita ang hawak ni Anne. Ano yan? Ano na naman ang pakulumuan? Tanong ni Rico. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa mga papel. Ito, Rico? Ito ang maglalagay sa iyo sa likod ng rehas. Mahinahong sagot ni Anne. Ang kanyang tinig ay malamig na tila agos ng ilog sa madaling araw. Hindi lamang adultery ang kasong haharapin mo. Qualified theft at estafa. Alam mo ba kung gaano kabigat ang parusa nito kapag napatunayang ninakawan mo ang sarili mong kumpanya at ang mga investor mo? Kabilang na ang mga magulang ko. Biglang nagbago ang anyo ni Rico. Ang kaninang nag-aapoy na galit ay napalitan ng isang anyo ng matinding takot. Napaurong siya ng isang hakbang, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang maskara ng isang makapangyarihang asawa ay tuluyan ng natunaw. Mahal, pag-usapan natin ito. Nagkamali ako, inaamin ko. Pero huwag naman ganito.
Isipin mo ang 10 taon natin. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Ang boses ni Rico ay nagmamakaawa na ngayon. Isang tunog na mas nakakasuka kaysa sa kanyang mga panlalait kanina. Iniisip ko ang 10 taon natin, Rico. Iniisip ko ang bawat gabi na nagpapakapagod ako habang ikaw ay nagsasaya sa pera ng pamilya ko kasama si Bea. Iniisip ko ang mukha ni nanay na kailangan ng operasyon habang ikaw ay bumibili ng gintong kwintas para sa iyong kalandian. Ang bawat salita ni Ann ay tila isang latigo na tumatama sa mukha ni Rico. Huli na para sa pag-uusap, Rico. Ang tanging kakausapin mo na lang ay ang iyong abogado. Sa labas, sa pasilyo ng resort, nakita ni Ann si Bea na nakatayo malapit sa elevator, hawak ang kanyang maleta. Mukhang pinalayas na ito ni Ken mula sa kanilang villa. Ang buhok ni Bea ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kalat dahil sa pag-iyak. Nang makita ni Bea si Rico, agad itong tumakbo patungo sa kanya. Rico, tulungan mo ako. Ayaw akong kausapin ni Ken. Wala akong mapupuntahan. Sigaw ni Bea. Pilit na kumakapit sa braso ni Rico. Marahas na itinulak ni Rico si Bea. Umalis ka sa harap ko, Bea. Ikaw ang mitya ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaganito. Layas. Ang panunood sa 2 taong ito na naglalaglagan sa isa't isa ay hindi nagbigay kay Ann ng kagalakang inaasahan niya. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na pagkapagod. Ang paghihiganti ay tila isang abo na kahit gaano kainit ay wala namang sustansya para sa kaluluwa. Tinalikuran ni Ann ang 2 nag-aaway na taksil at naglakad patungo sa balkonahe ng kanyang silid. Tumingala siya sa madilim na langit kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng maglaho dahil sa paparating na liwanag ng umaga. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang buhay, naramdaman niya ang isang mahinang pag-vibrate mula sa kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang ama. Isang maikling mensahe na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso at nagpadaloy ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Anak, maayos na ang nanay mo. Nakahanap kami ng tulong. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Umuwi ka na, Ann. Gusto ka naming yakapin. Napaupo si Ann sa sahig ng balkonahe. Ang mga papel ng ebidensya ay nakakalat sa paligid niya. Doon, sa ilalim ng unang sinag ng araw sa Boracay, humagulgol si Ann. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, ang pasaning binuhat niya ng mag-isa ay maaari na niyang bitawan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang isang mabilis na yabag ng mga paa sa pasilyo. Kasunod ang tunog ng isang sirena ng pulis na papasok sa gate ng resort. Ang malamig at metalikong tunog ng posas na sumasara sa mga pulso ni Rico ay tila isang tuldok sa mahabang pangungusap ng kanyang mga kasinungalingan. Sa gitna ng lobby ng resort, kung saan ang unang sinag ng araw ay tumatagos sa malalaking salamin, nakatayo si Ann habang pinapanood ang pag-aresto sa kanyang asawa. Ang mga tauhan ng pulisya ay maingat, ngunit matatag sa kanilang pagkilos. Isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula, ngunit ang sakit at bigat nito ay totoo at damang-dama. Ann, sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Ann, huwag mo akong iwan dito. Ang sigaw ni Rico ay pumapalahaw sa tahimik na umaga. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ay ngayon ay luhaan at lukot sa matinding takot. Wala na ang lalaking nanlalait sa kanya. Ang natira na lamang ay isang anino ng taong hindi na niya kilala. Hindi sumagot si Ann. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang cardigan. Pinagmasdan niya ang bawat hakbang ni Rico patungo sa labas. Bawat pagpihit nito upang muling sumulyap sa kanya. Sa loob-loob niya, may isang bahagi na gustong maawa. Ngunit mas matimbang ang alaala ng mga gabing siya ay mag-isang lumuluha habang nilulustay nito ang kanilang kinabukasan. Sa tabi ni Rico, si Bea ay kinakausap din ng isa pang pulis. Bilang kasabwat sa mga irregular na transaksyon sa bank account, kailangan din nitong sumama
para sa investigasyon. Ang dating nagniningning na hipag ay tila isang basang sisiw. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay dilat sa kawalan ng pag-asa. Wala si Ken sa tabi niya. Wala ang lalaking dati ay handang sumalo sa lahat ng kanyang kamalian. Nang tuluyan ng maisakay ang dalawa sa sasakyan ng pulis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa resort. Lumapit si Ken kay Anne. Ang kanyang mga mata ay pagod at tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Nakita ni Anne ang isang pirasong papel sa kamay ni Ken, ang petition para sa annulment na kanina pa nito pinipirmahan. Ate Anne, mahinang tawag ni Ken. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Patawad. Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil naging bahagi ang asawa ko sa pagwasak ng buhay mo. Umiling si Anne at hinawakan ang kamay ni Ken. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ken. Pareho tayong biktima rito. Ang mahalaga, nakita na natin ang katotohanan bago pa tuluyang maubos ang lahat sa atin. Salamat sa paninindigan mo. Magkasabay silang naglakad patungo sa dalampasigan, malayo sa mga usisero at sa kaguluhan ng resort. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila dahan-dahang naghuhugas sa mga bakas ng madilim na gabing nagdaan. Doon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naramdaman ni Anne ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang abogado. Anne, na-freeze na ang lahat ng accounts ni Rico. Nakuha na natin ang restraining order para sa mga ari-arian. Panalo tayo sa unang laban. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Anne. Panalo. Isang salitang dapat ay nagdudulot ng saya. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malawak na espasyo ng kalayaan na kailangan pa niyang punan ng bagong mga pangarap. Ano nang plano mo, ate? Tanong ni Ken habang nakatingin sa malayo. Uuwi muna ako sa amin, Ken. Gusto kong makasama sina nanay at tatay. Gusto kong bawiin ang bawat oras na nawala sa akin habang sinusubukan kong ayusin ang isang bagay na matagal na palang sira. Sagot ni Anne. Ang kanyang boses ay mayroon ng bagong lakas. Pagkatapos niyon, marahil ay magsisimula akong muli. Bilang Anne lamang, hindi asawa ni Rico, hindi biktima ng kahit sino. Naghiwalay sila ng landas sa airport pagkalipas ng ilang oras. Habang naghihintay si Anne ng kanyang flight, nakikita niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng terminal. Wala na ang babaeng may lungkot sa mga mata. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may pilat. Oo, ngunit ang mga pilat na ito ay simbolo ng kanyang katapangan. Pagsakay niya sa eroplano, kinuha ni Anne ang kanyang lumang kwaderno. Sa isang blangkong pahina, isinulat niya ang huling linya para sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Ang abo ng kahapon ay siyang magiging pataba para sa bukas na mas maliwanag. Ngunit habang papaangat ang eroplano, isang lalaking nakaupo sa kabilang hilera ang dahan-dahang nagbaba ng kanyang pahayagan at tumingin ng matagal kay Anne. May isang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Isang alaala mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang pangalan ang muntik nang lumabas sa mga labi ni Anne. Anne, ikaw nga ba yan? Parang kailan lang ay huli tayong nagkita sa unibersidad. Ang tinig na yon ay tila isang malamyos na himig na nanggaling sa isang malayong nakaraan. Dahan-dahang liningon ni Anne ang lalaking nakaupo sa kabilang hanay. Isang pamilyar na mukha ang tumambad sa kanya, si Marco. Ang matalinong binate na dating humahanga sa kanyang galing sa accounting bago pa man dumating si Rico sa buhay niya. Ngayon, si Marco ay mukhang matagumpay, suot ang isang dekalidad na suit at may dalang aura ng kagalang-galang na awtoridad. Marco, ang tanging nabigkas ni Anne, ang kanyang tinig ay may bahid ng gulat at bahagyang kaba. Balita ko ay naging matagumpay ang kumpanyang itinayo nyo, pero parang may dala kang mabigat na bagahe sa iyong mga mata. Wika ni Marco
habang seryosong nakatingin sa kanya. Wala itong bahid ng pangungutya. Tanging dalisay na pag-aalala lamang. Hindi agad nakasagot si Anne. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana ng eroplano kung saan ang mga ulap ay tila mga tumpok ng bulak sa kalangitan. Maraming nangyari, Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, pauwi na ako para hanapin ang sarili ko. Ang Anne na nakilala mo noon, sinusubukan kong bawiin siya. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, hindi agad naghiwalay ang kanilang landas. Tinulungan siya ni Marco sa kanyang mga maleta. Bago sila magpaalam, iniabot ni Marco ang kanyang business card. Isa na akong senior partner sa isang auditing firm. Kung kailangan mo ng tulong para linisin ang mga libro ng kumpanya mo, o kung kailangan mo lang ng kaibigang makikinig, huwag kang mag-atubiling tumawag. Ang huling sulyap ni Marco, bago ito sumakay sa kanyang sasakyan, ay nag-iwan ng isang kakaibang init sa puso ni Anne. Isang pakiramdam na matagal nang nawala, ang pakiramdam na iginagalang at pinahahalagahan hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang individual. Pagdating ni Anne sa kanilang lumang bahay sa probinsya, ang amoy ng nilulutong sinigang ni nanay at ang sariwang hangin mula sa mga taniman ay agad na nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, sinalubong na siya ni Mang Nestor. Ang kanyang ama ay walang sinabing anuman, ngunit ang mahigpit na yakap nito ay sapat na upang malunod ang lahat ng pait na naranasan ni Anne sa Boracay. Anak, welcome home! Bulong ng matanda, habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Sa loob ng bahay nakita ni Anne ang kanyang ina na nakaupo sa isang silya, mukhang masigla na at nagpapagaling. Ang bawat sentimong na ibalik ni Anne mula sa nakaw na yaman ni Rico ay nagamit na para sa pangangailangang medikal ng pamilya. Doon, sa harap ng kanyang mga magulang, naramdaman ni Anne na ang kanyang utang na loob ay hindi lamang nabayaran ng pera, kundi ng kanyang muling pagbabalik sa kanilang piling. Samantala, sa isang madilim at masikip na selda, si Rico ay nakaupo sa sulok, nakatitig sa malamig na pader. Ang bawat sandali ay tila isang parusa habang naaalala niya ang bawat pagkakamali. Ang kanyang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ay isa-isang tumalikod sa kanya matapos malaman ang kanyang pagnanakaw. Ang pangalang pinaghirapan niyang buuin ay naging simbolo ng kataksilan at kahihiyan. Si Bea naman, bagaman nakalaya pansamantala sa piyansa, ay naging usap-usapan sa kanilang komunidad. Wala na siyang mukhang maiharap sa mga tao. Ang kanyang mga gamit ay itinapon nga ni Ken sa kalsada. At kahit ang kanyang sariling pamilya ay hindi siya matanggap dahil sa tindi ng kahihiyang idinulot niya. Ang bawat post sa social media tungkol sa naganap sa Boracay ay tila mga latigong humahampas sa kanyang dangal. Isang gabi, habang nakaupo si Anne sa veranda ng kanilang bahay, kinuha niya ang business card ni Marco. Matagal niya itong pinagmasdan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito ay hindi na kasing hapdi ng dati. Ito ay isa na lamang paalala ng kanyang muling pagkabuhay. Kinuha ni Anne ang kanyang laptop at sinimulang i-update ang kanyang resume. Hindi na siya ang asawang tagatahi lamang ng mga punit na damit. Siya na ang accountant na handang ayusin ang sarili niyang buhay. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa isang kinabukasan na siya na ang may hawak ng timon. Narinig niya ang banayad na tunog ng mga kuliglig sa paligid. Isang musika ng kalikasan na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kulungan, mula kay Rico. Anne, patawarin mo ako. Nabulag lang ako, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Parang awa mo na, iurong mo na ang mga demanda. Ang boses ni Rico sa kabilang linya ay basag. Puno ng pekeng pagsisisi na hinaluan ng desperasyon. Habang nakaupo si Anne sa duyan sa kanilang beranda, pinakinggan niya ang bawat hikbi ng lalaking dati
ay itinuring niyang mundo. Ang malamig na hangin ng probinsya ay humahalik sa kanyang balat. Isang kabaligtaran ng mainit at masikip na realidad na kinasasadlakan ngayon ni Rico sa loob ng selda. Wala nang bakas ng yabang sa boses nito. Tanging ang takot na lamang ng isang taong nawalan ng lahat. Mahal, isipin mo ang 10 taon natin. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin bago dumating ang gulo na ito. Hindi mo ba talaga ako kayang bigyan ng isa pang pagkakataon? Para sa pamilya natin, Ann. Patuloy ni Rico, pilit na ginagamit ang salitang pamilya na siya rin naman ang unang dumura at yumurak. Huminga ng malalim si Ann. Tumingin siya sa malawak na bukirin na nasisinagan ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan ng gabi ay tila nagbibigay sa kanya ng linaw na matagal niyang ipinagkait sa sarili. 10 taon, Rico. 10 taon akong naging tapat. 10 taon akong nagtiis sa mga panlalait mo dahil akala ko ay iyon ang presyo ng isang buong pamilya. Pero ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay sa bawat gabi na nasa piling ka ni Bea. Ann, si Bea, wala na siya. Iniwan niya rin ako. Ginamit lang niya ako. Sigaw ni Rico, ang pait sa kanyang boses ay damang-dama. Iyan ang hustisya. Rico, ang taong pinili mong makasama sa paggawa ng mali ay ang siya ring unang tatalikod sa iyo kapag ang lahat ay gumuho na. Mahinahong sagot ni Ann. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Wala na ang galit na dati ay sumasakal sa kanya. Ang natitira na lamang ay isang malalim at matatag na kapayapaan. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga demanda. Hindi ko yan iuurong. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga desisyon. Ang pera ng mga magulang ko ay kailangang maibalik sa kanila ng buo. Wala kang puso, Ann. Magiging masaya ka ba kapag nabulok ako dito? Huling hirit ni Rico. Muling bumabalik ang kanyang tunay na anyo, ang mapanumbat, na lalaking laging ibinabaling ang sisi sa iba. Masaya ako, Rico, pero hindi dahil nasa kulungan ka. Masaya ako dahil sa wakas, wala na ako sa kulungang itinayo mo sa paligid ko. Malaya na ako. Tugon ni Ann bago niya dahan-dahang pinindot ang end call na buton. Inilapag ni Ann ang cellphone sa mesa. Pakiramdam niya ay may isang napakabigat na bato na natanggal sa kanyang likuran. Sa gitna ng dilim, lumabas ang kanyang ina mula sa loob ng bahay. May dalang isang baso ng mainit na gatas. Naupo ito sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Tapos na ba, anak? Mahinang tanong ni nanay. Opo, nay. Tapos na po ang huling kabanata. Sagot ni Ann habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Naramdaman ni Ann ang init ng haplos ng kanyang ina. Ang bawat haplos ay tila nagbubura sa bawat pasakit na dinanas niya sa Boracay at sa loob ng kanilang tahanan ni Rico. Sa puntong ito, hindi na niya kailangan ang pag-ibig na nakakasakal o ang mga pangakong pira-piraso. Sapat na ang katahimikan ng gabi at ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Kinuha ni Ann ang huling litrato nilang dalawa ni Rico na nasa kanyang wallet. Isang litratong kinuha noong unang anibersaryo nila. Hinawakan niya ang sulok ng papel at dahan-dahang pinunit ito sa dalawa. Pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na pira-piraso na lamang ito. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mga piraso ng papel patungo sa madilim na bukirin. Wala nang luhang pumatak, wala nang pagsisisi. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang imbitasyon. Habang pinagmamasdan ang mga bituin, naramdaman ni Ann ang muling pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Marco. Good night, Ann. Bukas ay simula ng pag-audit natin sa mga libro. Huwag kang mag-alala. Aayusin nating lahat yan. Napangiti si Ann. Isang totoong napangiti. Isang ngiti na nagsasabing handa na siyang harapin ang sikat ng araw na magdadala ng panibagong simula. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga pangarap ni Ann
ay gumuho sa dalampasigan ng Boracay. Ngayon, sa gitna ng kanyang bagong opisina sa lungsod, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mesa, nagbibigay ng liwanag sa mga dokumentong maayos na nakasalansan. Hindi na ito ang mga dokumento ng kanyang pighati. Ito ay mga papeles ng kanyang sariling auditing firm, isang katibayan ng kanyang muling pagtayo mula sa abo ng kataksilan. Sa kabilang panig ng bintana, pinapanood ni Ann ang mga tao sa ibaba na abala sa kanilang mga buhay. Nalaman niya kamakailan mula kay Ken na si Rico ay kasalukuyan pa ring nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng kulungan. Wala na ang dating kintab ng balat nito at ang mga kamay na dati ay puro panlalait ay abala na ngayon sa paggawa ng mga handicrafts para sa kanilang livelihood program. Si Bea naman ay tuluyan nang nawala sa eksena matapos itong itaboy ng bawat pamilyang sinubukan niyang pasukin. Ang kagandahang dati ay ginamit niya bilang sandata ay naging mitya ng kanyang sariling pag-iisa at kahihiyan. Si Ken ay nasa ibang bansa na ngayon, nagtatrabaho bilang isang engineer sa isang malaking proyekto. Paminsan-minsan ay nagpapadala ito ng mensahe kay Ann, pasasalamat sa lakas ng loob na ibinigay niya rito upang muling hanapin ang sariling halaga. Pareho silang naging biktima, ngunit pareho rin silang naging mandirigma na hindi pumayag na mabulok sa dilim ng nakaraan. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Marco may dalang 2 tasa ng mainit na kape. "Masyado ka na namang seryoso, Ann. Sabi ko sa'yo, tapos na ang audit para sa araw na ito. Oras na para magpahinga." Ngumiti si Ann, isang nangiti na hindi napilit, kundi puno ng totoong kapayapaan. Tinanggap niya ang kape at naramdaman ang init nito sa kanyang mga palad. "Salamat, Marco. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula noong gabing iyon sa Boracay. Malayo na, Ann. At mas malayo pa ang mararating mo." Wika ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na nakabatay sa respeto at katapatan. Marahil ay hindi pa handa si Ann na muling pumasok sa isang seryosong relasyon, ngunit alam niya na sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaan ang sinuman na gawin siyang maliit. Ang kanyang puso ay gumaling na, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang paglago. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Rico. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang sarili sa pananatili nang matagal sa isang relasyong hindi na siya pinahahalagahan. Bumaba ang tingin ni Ann sa kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang wedding ring, ngunit may suot siyang isang simpleng singsing na may batong kulay asul, simbolo ng kanyang kalayaan at ang malawak na karagatan ng mga pagkakataon na nasa kanyang harap. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang bawat pira-pirasong panunumpa na nabali ay hindi katapusan ng mundo. Minsan, kailangang mabasag ang lahat ng maling paniniwala upang makita ang tunay na liwanag ng katotohanan. Ang bawat babae ay may lakas na bumangon, may karapatang mabuhay ng marangal, at may pagkakataong muling lumikha ng isang kwentong siya ang bida, hindi bilang biktima, kundi bilang isang matagumpay na reyna ng sarili niyang tadhana. Sa paglubog ng araw sa dulo ng kalsada, huminga ng malalim si Ann. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala na siya ay buhay, siya ay malaya, at siya ay sapat na.